Bago tayo magpatuloy sa video na ito, may kailangan muna akong sabihin sa'yo. Dahil kapag talagang naintindihan mo ang mga ideyang pag-uusapan natin ngayon, malaki ang posibilidad na hindi mo na muling tingnan ang buhay mo sa parehong paraan. Hindi dahil may sikreto akong ibubunyag, kundi dahil may mga bagay na matagal nang nasa harapan natin pero hindi natin napapansin. Karamihan sa mga tao ay naniniwalang normal lang ang takbo ng buhay nila. Gigising, papasok sa trabaho, magpapalipas ng oras, matutulog. At uulitin ulit kinabukasan. At dahil ginagawa rin ito ng halos lahat ng tao sa paligid nila, hindi nila kailanman tinatanong kung ito ba talaga ang buhay na gusto nilang mabuhay. Pero ang hindi alam ng marami, ang average na buhay ay hindi pinapanatili ng puwersa. Walang taong humahawak sa'yo para pigilan kang umasenso. Walang kulungan na nakakadena sa mga pangarap mo. Ang totoo, mas tahimik at mas mapanlinlang ang sistemang nagpapanatili sa karamihan ng tao sa parehong lugar taon-taon. May mga hindi nakikitang kasunduan na unti-unting nabubuo habang lumalaki tayo. Mga paniniwalang nagsasabi kung ano ang ligtas, kung ano ang posible, at kung hanggang saan lang dapat ang pangarap mo. At dahil matagal mo na silang kasama, nagsimula kang maniwala na katotohanan sila imbes na mga opinyon lamang na namana mo sa ibang tao. Habang tumatagal, hindi mo na napapansin ang impluwensya ng mga paniniwalang iyon. Nagiging bahagi sila ng paraan ng pag-iisip mo. Nagiging bahagi sila ng mga desisyong ginagawa mo araw-araw. At bago mo pa malaman, ang buong direksyon ng buhay mo ay hinuhubog na ng mga bagay na hindi mo naman sadyang pinili para sa sarili mo. Ang mas nakakagulat pa, karamihan ng tao ay hindi kailanman kinukwestiyon ang mga paniniwalang ito. Nabubuhay sila ayon sa mga limitasyong pinasa lamang sa kanila ng pamilya, kaibigan, paaralan, at lipunang kanilang kinalakihan. At dahil lahat sa paligid nila ay ganoon din ang ginagawa, pakiramdam nila, yun na ang normal at tanging paraan para mabuhay. Pero may kakaibang nangyayari sa sandaling magsimula kang magtanong. Sa sandaling tanungin mo kung talagang ikaw ba ang pumili ng mga paniniwala mo. Sa sandaling tanungin mo kung bakit mo ginagawa ang mga bagay na ginagawa mo araw-araw. Doon nagsisimulang gumalaw ang mga bagay. Doon nagsisimulang mabasag ang mga limitasyong matagal mong inakalang permanente. Sa video na ito, isa-isa nating bubuksan ang mga katotohanang bihirang pag-usapan ng karamihan. Mga katotohanang maaaring hindi komportable pakinggan pero may kakayahang baguhin ang direksyon ng buhay mo. Dahil kapag nakita mo na ang sistemang tahimik na humihila sa mga tao papunta sa pagiging average, mahihirapan ka nang hindi ito mapansin. At kapag malinaw mo nang nakita ang sistemang iyon, unti-unti rin nitong mawawala ang kontrol nito sa iyo. Kaya kung handa ka nang makita ang mga bagay mula sa ibang perspektibo, simulan na natin. Ang average life ay hindi aksidente. May isang bagay na bihirang sabihin ng direkta ng karamihan. Ang pagiging average ay hindi simpleng malas. Hindi rin ito isang pansamantalang estado na kusang mawawala habang tumatanda ka. Sa katunayan, ang pagiging average ay isang sistema. Isang sistemang gumagana araw-araw sa likod ng iyong mga desisyon, mga nakasanayan, at mga bagay na hindi mo na halos napapansin. Kapag narinig ng mga tao ang salitang average, madalas iniisip nila na ito ay resulta lamang ng kakulangan sa oportunidad o kakulangan sa talento. Pero ang totoo, maraming tao ang may sapat na oportunidad at kakayahan para baguhin ang buhay nila. Ang problema ay hindi kung ano ang kaya nilang gawin. Ang problema ay ang sistemang tahimik na humuhubog sa mga ginagawa nila araw-araw. Isipin mo ito, paano mo sinisimulan ang umaga mo? Ano ang una mong ginagawa pagkagising? Ano ang ginagawa mo kapag tapos na ang trabaho o klase? Sino ang madalas mong kasama? Anong klaseng content ang araw-araw mong pinapanood? Mukhang maliliit na bagay lamang ang mga ito, pero dito nagsisimula ang buong direksyon ng buhay ng isang tao. Ang nakakatakot, karamihan sa mga desisyong ito ay hindi naman talaga pinag-isipan, hindi mo sila pinili ng may malalim na pagsusuri. Kadalasan, namana mo lamang sila mula sa mga taong nasa paligid mo. Nakita mo silang ginagawa ng pamilya mo, ng mga kaibigan mo, o ng lipunang kinalakihan mo. Kaya unti-unti mong inakalang iyon ang normal. At kapag ang isang bagay ay naging normal sa paningin mo, tumitigil ka ng tanungin ito. Hindi mo na tinatanong kung nakakatulong ba ito sa mga pangarap mo. Hindi mo na tinatanong kung may mas magandang paraan. Tinatanggap mo na lamang ito bilang realidad. At dito nagiging pinakamakapangyarihan ng sistema dahil hindi mo na napapansin na meron pala itong kontrol sa direksyon ng buhay mo. Habang hindi mo sinusuri ang mga nakasanayan mong desisyon, patuloy nilang nililikha ang parehong resulta, parehong antas ng disiplina, parehong antas ng kita, parehong antas ng kumpiyansa sa sarili, parehong buhay taon-taon. At kahit gaano pa kalaki ang mga pangarap na sinasabi mo sa sarili mo, mahihirapan kang makalayo kung pareho pa rin ang mga sistemang nagpapatakbo sa araw-araw mong buhay. Ito ang unang katotohanang kailangang tanggapin.
Ang average na buhay ay hindi lamang nangyari sa'yo, hindi ka basta napunta rito ng aksidente. Sa maraming paraan, ito ay patuloy na nangyayari sa pamamagitan ng mga desisyong hindi mo sinusuri, sa pamamagitan ng mga default settings na matagal nang nakaprograma sa isip mo nang hindi mo namamalayan. At dito rin nagsisimula ang tunay na pagbabago, hindi sa malaking pera, hindi sa biglaang motivation, hindi sa isang dramatic na pangyayari. Nagsisimula ito sa simpleng kakayahang huminto at tanungin ang sarili, pinili ko ba talaga ito? O minana ko lamang ito mula sa ibang tao? Dahil sa sandaling makita mo na may pagpipilian ka pala, nagsisimulang mabasag ang kapangyarihan ng sistemang nagpapanatili sa iyo na average. Karamihan ng tao ay hindi kailanman umaabot sa puntong iyon, nabubuhay sila ayon sa mga programang hindi nila isinulat. Pero ikaw na nakikinig ngayon, may pagkakataon kang gawin ang hindi ginagawa ng karamihan. Ang suriin ang bawat bahagi ng buhay mo at alamin kung alin ang tunay mong pinili, at alin ang ipinasa lamang sa'yo. At maniwala ka, doon nagsisimula ang paglayo sa pagiging average. Illegal truth number 1. Ngayon ay dumako tayo sa unang illegal na katotohanan, at maaring ito ang isa sa pinakamahirap tanggapin sa lahat. Dahil binabago nito ang paraan kung paano mo tinitingnan ang sarili mong sitwasyon. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang buhay na meron sila ngayon ay basta na lamang nangyari sa kanila. Pero ang katotohanan ay mas komplikado kaysa doon. Ito ang unang illegal na katotohanan. Ang average na buhay ay hindi isang bagay na nangyari sa'yo. Ito ay isang bagay na nangyayari sa pamamagitan mo. Sa bawat routine na hindi mo sinusuri, sa bawat nakasanayang kilos na inuulit mo araw-araw, sa bawat desisyong ginagawa mo ng naka-autopilot, unti-unti nilang binubuo ang direksyon ng buhay mo. Kapag iniisip ng karamihan ang pagbabago, agad silang naghahanap ng malaking hakbang, bagong trabaho, bagong negosyo, bagong lungsod, bagong oportunidad. Pero kadalasan, hindi doon nagsisimula ang problema. Ang tunay na problema ay nakatago sa mga simpleng bagay na ginagawa mo araw-araw na hindi mo kailanman kinukwestiyon. Halimbawa, bakit ganun ang paraan ng paggastos mo ng oras? Bakit ganun ang pananaw mo tungkol sa pera? Bakit ganun ang tingin mo sa sarili mong kakayahan? Sigurado ka bang ikaw talaga ang bumuo ng mga paniniwalang yon? O baka naman namana mo lamang sila mula sa mga taong nakapaligid sa'yo nung wala ka pang kakayahang suriin kung tama ba sila o hindi? Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nakakaramdam na parang nakatali sila sa parehong resulta taon-taon. Hindi dahil wala silang kakayahang magbago, kundi dahil patuloy nilang inuulit ang parehong sistema ng pag-iisip na lumikha ng kasalukuyan nilang buhay. At habang hindi nila sinusuri ang sistemang iyon, mananatili silang umiikot sa parehong lugar. Kapag ang isang bagay ay paulit-ulit mong ginagawa, nagsisimula itong magmukhang realidad. Pero hindi porket nakasanayan mo na, ay ibig sabihin wala ka ng pagpipilian. Maraming bagay na itinuturing nating normal ay mga desisyong hindi natin sinadyang piliin. Mga desisyong minana lamang natin mula sa ating environment at kultura. At dito nagsisimula ang tunay na kalayaan, hindi kapag nagbago ang mundo sa paligid mo, kundi kapag nagsimula kang makita na ang marami sa mga bagay na akala mo ay realidad lamang ay mga pagpipilian pala. Dahil kapag nakita mong pagpipilian ang isang bagay, maaari mo na rin itong palitan. Kaya tanungin mo ang sarili mo, ang mga nakasanayan mo bang gawain ay talagang ikaw ang pumili? Ang mga limitasyong pinaniniwalaan mo ba ay ikaw ang gumawa? O baka naman may mga paniniwalang matagal mo nang bitbit na hindi mo man lang napagdesisyonang tanggapin. Dahil sa sandaling magsimula kang magtanong, doon nagsisimulang mabasag ang lumang programa. At iyon ang unang hakbang palabas sa pagiging average, hindi ang pagtakbo papunta sa bagong buhay, kundi ang pagkakaroon ng lakas ng loob na suriin ang kasalukuyan mong buhay dahil ang mga bagay na hindi mo sinusuri ay patuloy na kokontrol sa'yo. Pero ang mga bagay na malinaw mong nakikita, nawawalan ng kapangyarihan sa sandaling maintindihan mo kung paano sila gumagana. Illegal truth number 2. Ngayon ay dumako tayo sa ikalawang illegal na katotohanan. At para maintindihan ito, kailangan mo munang maintindihan kung gaano talaga kahalaga ang oras. Hindi pera, hindi talento, hindi koneksyon, oras. Dahil kahit gaano karami ang pera ng isang tao, hindi siya makakabili ng panibagong araw kapag lumipas na ito. Pag-isipan mo ito sandali, matapos ang tulog, trabaho, pag-aaral, at iba pang responsibilidad sa araw-araw. May natitira pang ilang oras na maaari mong gamitin ayon sa gusto mo. Ito ang mga oras na walang boss na nag-uutos sa'yo. Walang guro na nagbibigay ng assignment, walang ibang may kontrol kundi ikaw lamang. Ngayon ang tanong, ano ang karaniwang ginagawa mo sa mga oras na yon? Dahil dito nagkakaroon ng malaking pagkakaiba ang buhay ng mga tao. May ilan na ginagamit ang libreng oras para matuto ng bagong kakayahan, mag-ehersisyo, magtayo ng proyekto, o gumawa ng bagay na magbibigay ng benepisyo sa kanila sa hinaharap, pero karamihan ay may ibang pinipiling direksyon.
Maraming tao ang nauubos ang gabi sa walang katapusang pag-scroll, isang video pagkatapos ng isa pa, isang post pagkatapos ng isa pa, isang content pagkatapos ng isa pa. At bago nila mapansin, lumipas na ang 3, 4 o 5 oras na wala silang tunay na naitayo para sa sarili nilang kinabukasan. Ang mas nakakagulat, hindi ito nangyayari dahil tamad ang mga tao, hindi rin dahil mahina sila. Nangyayari ito dahil may mga kumpanyang gumagastos ng bilyong piso para pag-aralan kung paano makukuha at mapapanatili ang atensyon mo hanggat maaari. Ang bawat notification, bawat recommendation at bawat scroll ay maingat na dinisenyo para manatili ka ng mas matagal. Sa madaling salita, may digma ang nagaganap para sa oras mo at karamihan sa mga tao ay hindi man lang alam na kasama sila sa laban. Habang iniisip nilang nagpapahinga lamang sila, may mga sistemang tahimik na kumukuha ng pinakamahalagang resource na mayroon sila. At ang resource na iyon ay hindi na nila maibabalik kailanman. Isipin mo kung gaano karaming oras ang nawawala sa loob ng isang taon. Kung 4 na oras bawat araw ang ginugugol sa walang saysay na pagkonsumo ng content, libu-libong oras ang nawawala sa loob lamang ng ilang taon. Mga oras na sana ay maaaring ginamit para matuto ng skill, magtayo ng negosyo, pagandahin ang kalusugan o baguhin ang direksyon ng buhay. Ito ang ikalawang illegal na katotohanan. Ang oras mo ay hindi basta nawawala, ito ay kinukuha. Hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng disenyo. At habang hindi mo ito nakikita, patuloy itong mangyayari araw-araw nang hindi mo namamalayan. Pero sa sandaling makita mo ang laban na ito, nagbabago ang lahat dahil hindi ka na basta pasibong kalahok. Nagsisimula kang maging sinadyang tagapangalaga ng sarili mong oras. Nagsisimula kang magtanong kung alin ang talagang mahalaga at alin ang kumakain lamang ng oras nang walang ibinabalik na halaga. At tandaan mo ito, ang kinabukasan mo ay hindi binubuo sa malalaking desisyong ginagawa minsan sa isang taon. Binubuo ito ng kung saan napupunta ang mga oras mo araw-araw. Dahil kung sasabihin mo sa akin kung paano mo ginugugol ang libreng oras mo gabi-gabi, malaki ang posibilidad na masasabi ko rin kung saan ka mapupunta pagkalipas ng 5 o 10 taon. Illegal truth number 3. Ngayon ay dumako tayo sa ikatlong illegal na katotohanan at ito ang bahagi na maaaring hindi magustuhan ng maraming tao. Dahil kapag pinag-usapan natin ang dahilan kung bakit nananatiling average ang isang tao, madalas nating iniisip ang disiplina, pera, o oportunidad, pero bihira nating tingnan ang isang bagay na mas malapit kaysa sa lahat ng iyon. Ang mga taong kasama natin araw-araw. May kasabihan na nagsasabing ikaw ang average ng 5 taong pinakamadalas mong makasama. At kahit hindi eksaktong matematika ang pahayag na iyon, may malalim itong katotohanan. Dahil bilang tao, natural tayong naaapektuhan ng mga taong nakapaligid sa atin. Mas madalas mo silang kasama, mas malaki ang impluwensya nila sa paraan ng pag-iisip at pagkilos mo. Unti-unti mong kinukuha ang kanilang pananaw tungkol sa pera. Unti-unti mong kinukuha ang kanilang mga ugali. Unti-unti mong kinukuha ang kanilang pamantayan kung ano ang posible at kung ano ang imposible. At kadalasan, hindi mo man lang napapansin na nangyayari ito, para lamang itong normal na bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Narito ang masakit na bahagi, may mga taong mahal ka, may mga taong mababait sa'yo, may mga taong totoong nagmamalasakit sa kapakanan mo. Pero kahit ganon, maaari ka pa rin nilang hilahin pabalik sa pagiging average, hindi dahil gusto nilang masira ang buhay mo. Hindi dahil masama silang tao, kundi dahil tanggap na nila ang limitasyon ng sarili nilang buhay. Kapag nasanay ang isang tao sa isang partikular na antas ng pamumuhay, nagsisimula niyang isipin na yon ang normal. At kapag nakita ka niyang sumusubok lumampas sa normal na yon, maaaring makaramdam siya ng hindi komportableng emosyon. Hindi niya ito sasabihin ng direkta, pero minsan lumalabas ito sa mga biro, pagdududa, o mga komentong nagpapaliit sa pangarap mo. Marahil narinig mo na ito dati. Sobrang taas naman yata ng pangarap mo. Sigurado ka bang kaya mo yan? Bakit hindi ka na lang makontento sa kung anong meron ka? Sa unang tingin parang simpleng opinyon lamang ang mga salitang ito. Pero kapag paulit-ulit mong naririnig, unti-unti nilang naaapektuhan ang paraan ng pagtingin mo sa sarili mo. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng kapaligiran dahil ang mga tao sa paligid mo ay hindi neutral. Bawat isa sa kanila ay may impluwensya sa direksyon ng buhay mo. May mga taong itinutulak ka pasulong. May mga taong pinapanatili ka sa kasalukuyan mong estado at may mga taong hindi namamalayang hinihila ka pabalik sa lugar na pilit mong tinatakasan. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong putulin ang lahat ng relasyon mo. Hindi rin ibig sabihin na kailangan mong husgahan ang ibang tao. Ang punto ay maging mulat, maging tapat sa sarili tungkol sa epekto ng mga taong madalas mong kasama. Dahil hindi lahat ng mabuting tao ay mabuting impluwensya para sa direksyon na gusto mong tahakin. Ang katotohanan ay maraming lalaking nakatakas sa pagiging average ang dumaan sa isang mahirap na yugto ng buhay. Isang yugto kung saan kinailangan nilang limitahan ang akses ng ilang tao sa kanilang oras at enerhiya. Hindi dahil galit sila,
Hindi dahil may away, kundi dahil naunawaan nilang may presyo ang bawat impluwensya na pinapayagan nilang manatili sa kanilang buhay. At kung minsan, ang pinakamahirap na desisyon ay hindi ang magsimula ng bagong proyekto o bagong pangarap. Ang pinakamahirap ay ang tanggapin na may mga taong hindi makakasabay sa bersyon ng sarili mong sinusubukan mong buuin. Dahil habang patuloy kang lumalago, hindi lahat ay magiging komportable sa pagbabagong iyon. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, ang mga taong pinakamadalas mong kasama, tinutulungan ka ba nilang maging mas mahusay na tao? O unti-unti ka nilang hinahatak pabalik sa parehong buhay na matagal mo nang gustong iwanan? Dahil ang sagot sa tanong na yan ay maaaring isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit nananatili o umaalis ang isang tao sa pagiging average. Illegal truth number 4. Ngayon ay dumako tayo sa ika-4 na illegal na katotohanan. At ito ang isa sa pinakamalaking kasinungalingang pinaniniwalaan ng karamihan ng tao, ang ideya na ang comfort zone ay isang ligtas na lugar. Isang lugar kung saan walang stress, walang panganib, at walang posibilidad na mabigo. Sa unang tingin parang magandang bagay ito. Pero kapag tiningnan mo ng mas malalim, dito nagsisimula ang tahimik na pagkasira ng potensyal ng isang tao. Pag-isipan mo ito, lahat ng kakayahang meron ka ngayon ay nagsimula sa isang bagay na minsan mong hindi kayang gawin. Ang pagsasalita sa harap ng maraming tao, ang pag-aaral magmaneho, ang paggamit ng bagong kasanayan. Ang lahat ng ito ay minsang nakakatakot at hindi komportable, pero dahil ginawa mo pa rin kahit may kaba, unti-unti kang lumakas. Yan ang paraan ng paglago ng tao. Hindi tayo lumalakas kapag ginagawa lamang natin ang mga bagay na pamilyar na sa atin. Lumalakas tayo kapag hinaharap natin ang mga hamong bahagyang mas mahirap kaysa sa kasalukuyan nating kakayahan. Doon napipilitang mag-adjust ang isip, doon nabubuo ang bagong kumpiyansa, doon lumalawak ang kapasidad natin bilang tao. Ang problema, karamihan sa mga tao ay ginagawa ang kabaligtaran. Kapag may bagay na nakakatakot o mahirap, agad nila itong iniiwasan. Kapag may oportunidad na may kasamang posibilidad ng kabiguan, mas pinipili nilang manatili sa pamilyar. At habang ginagawa nila ito taon-taon, hindi nila napapansin na unti-unti nilang nililimitahan ang sarili nilang paglago. Narito ang hindi napapansin ng marami. Sa loob ng comfort zone, hindi ka talaga lumalago. Nasa maintenance mode ka lamang. Inuulit mo ang mga bagay na kaya mo nang gawin. Ginagamit mo ang parehong kakayahan. Iniisip mo ang parehong paraan. At dahil walang bagong hamon, walang dahilan para magbago o lumakas ang isip at pagkatao mo. Maraming tao ang nagsasabing gusto nilang magkaroon ng mas magandang buhay, mas malaking kita, mas malakas na kumpiyansa, mas magandang katawan, mas mataas na antas ng tagumpay. Pero kapag dumating ang discomfort na kailangan para makuha ang mga bagay na yon, bigla silang umaatras. Gusto nila ang resulta pero ayaw nila ang presyo ng pagunlad. At dito pumapasok ang pinakamahalagang katotohanan. Lahat ng makabuluhang paglago ay may entrance fee at ang bayad na hinihingi nito ay discomfort. Walang shortcut, walang paraan para maging mas mahusay nang hindi dumaraan sa mga sitwasyong magpaparamdam sa'yo na baguhan ka ulit, na hindi ka pa sapat, na may kailangan ka pang matutunan. Ang average na buhay ay kadalasang resulta ng isang simpleng desisyon na paulit-ulit na ginagawa, ang pagpili ng comfort sa halip na growth. Ang pagpili ng madali sa halip na mahalaga, ang pagpili ng pamilyar sa halip na posibilidad. At kapag inulit mo ang desisyong iyon sa loob ng maraming taon, nagiging direksyon na ito ng buong buhay mo. Hindi ibig sabihin na kailangan mong gumawa ng malalaking hakbang araw-araw. Ang mahalaga ay sanayin mo ang sarili mong kumilos kahit may kaunting takot, kahit may kaunting kaba, kahit hindi ka sigurado sa magiging resulta. Dahil doon nagsisimulang mabuo ang bagong bersyon ng sarili mo. Hindi sa lugar kung saan komportable ka, kundi sa lugar kung saan unti-unti kang lumalawak. Kaya kung gusto mong malaman kung bakit hindi pa nagbabago ang ilang bahagi ng buhay mo, tingnan mo kung gaano katagal ka nang nananatili sa parehong comfort zone. Dahil kadalasan, ang bagay na pinoprotektahan mo bilang seguridad ay siya ring bagay na humaharang sa susunod mong antas. At hanggat hindi mo iyon hinaharap, mananatili kang umiikot sa parehong lugar habang umaasa na magbabago ang resulta. Illegal truth number 5. Ngayon ay dumako tayo sa ika-5 illegal na katotohanan. At sa lahat ng napag-usapan natin, ito marahil ang pinakamalalim. Dahil hindi na ito tungkol sa oras mo, hindi na ito tungkol sa mga tao sa paligid mo, hindi na rin ito tungkol sa comfort zone. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang mismong pagkakakilanlan mo, ang kwentong paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo tungkol kung sino ka. Karamihan sa mga tao ay naniniwalang kilala na nila ang sarili nila. Naniniwala silang alam nila kung ano ang kaya nila at kung ano ang hindi nila kaya. Alam nila kung anong klaseng tao sila. Alam nila kung hanggang saan lang ang mararating nila. Pero ang tanong ay ito, sigurado ka bang ikaw talaga ang sumulat ng kwentong iyon? Bago ka pa magkaroon ng sapat na karanasan sa buhay, may mga tao nang nagsasabi kung sino ka. May mga nagsabi kung matalino ka o hindi. May mga nagsabi kung mahiyain ka o palaban. May mga nagsabi kung ano ang bagay para sa'yo at kung ano ang hindi.
At habang lumalaki ka, unti-unti mong tinanggap ang mga salitang iyon bilang bahagi ng pagkatao mo. Sa paglipas ng panahon, ang mga paniniwalang iyon ay naging bahagi ng identity mo. Hindi mo na sila nakikita bilang opinyon ng ibang tao. Nakikita mo na sila bilang katotohanan. Kaya kapag may pagkakataong sumubok ng mas malaki, may boses sa isip mo na nagsasabing, hindi ka naman ganyang klaseng tao, hindi yon para sa'yo, hindi mo kaya yan. Narito ang problema, ang kilos ng tao ay halos palaging sumusunod sa identity na pinaniniwalaan niya. Kung naniniwala kang tamad ka, makakahanap ka ng paraan para umiwas sa disiplina. Kung naniniwala kang hindi ka magaling sa pera, mahihirapan kang gumawa ng mga desisyong magpapayaman sa'yo. At kahit may magandang oportunidad sa harap mo, madalas ikaw mismo ang sisira rito nang hindi mo namamalayan. Hindi dahil gusto mong mabigo, kundi dahil gusto ng isip na maging pareho ang kilos mo sa kwentong pinaniniwalaan mo tungkol sa sarili mo. Kapag may bagay na sumasalungat sa identity mo, parang may alarma na tumutunog sa loob ng utak. At kadalasan, mas pinipili ng tao ang pagiging pamilyar kaysa sa posibilidad ng pagbabago. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang paulit-ulit na bumabalik sa dating ugali kahit gaano sila ka-motivated sa simula. Hindi dahil kulang sila sa disiplina, hindi dahil wala silang kakayahan, kundi dahil sinusubukan nilang baguhin ang resulta habang pareho pa rin ang identity na nagpapatakbo sa kanilang mga kilos. Ang mga taong tunay na nakatakas sa pagiging average ay may isang bagay na ginawa na bihirang gawin ng karamihan. Hindi lang nila pinaganda ang lumang bersyon ng sarili nila, pinalitan nila ito. Sinuri nila ang mga paniniwalang matagal nilang pinanghawakan. At tinanong kung alin ang tunay na kanila at alin ang ipinasa lamang sa kanila ng ibang tao. Unti-unti nilang tinanggal ang mga limitasyong walang sapat na basehan. Tinanggal nila ang mga label na matagal nang nakakabit sa kanilang isip. At sa halip na mabuhay ayon sa lumang kwento, nagsimula silang bumuo ng bagong kwento na sila mismo ang pumili. Isang identity na nakabatay sa direksyong gusto nilang tahakin at hindi sa mga limitasyong ibinigay lamang sa kanila. Kaya ito ang ikalimang iligal na katotohanan. Hindi mo nadidiskubre kung sino ka, pinipili mo kung sino ka araw-araw sa bawat desisyon. Sa bawat kilos, sa bawat paniniwalang pinapayagan mong manatili sa isip mo. At kung hindi mo pipiliin ang sinasadya ang magiging identity mo, automatikong mabubuhay ka ayon sa identity na ipinasa lamang sa iyo ng mundo. At iyon ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming tao ang nananatiling average habang buhay. Ang prescription. Hanggang ngayon, puro diagnosis ang ginawa natin. Isa-isa nating tiningnan ang mga dahilan kung bakit maraming tao ang nananatiling average. Nakita natin kung paano tayo naaapektuhan ng mga nakasanayan, ng oras na nawawala araw-araw, ng mga taong nasa paligid natin, ng comfort zone, at ng identity na matagal nang nakatanim sa isip natin. Pero ngayon, oras na para pag-usapan ang pinakamahalagang tanong, paano ka makakaalis dito? Dahil walang saysay ang pagkilala sa problema kung hindi mo rin alam ang susunod na hakbang. At ang maganda rito, hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo sa isang gabi. Hindi mo kailangang mag-resign bukas. Hindi mo kailangang lumipat ng lugar. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang kailangan mo lang ay ilang simpleng pagbabago na kapag inulit araw-araw ay may kakayahang baguhin ang direksyon ng buhay mo. Ang unang pagbabago ay ang pag-aari sa unang oras ng araw mo, bago mo hawakan ang cellphone, bago ka magbukas ng social media, bago pumasok ang mga problema at ingay ng mundo sa isip mo. Maglaan ka ng isang oras para sa bagay na may pinakamalaking potensyal na magpabuti ng buhay mo. Maaring pag-aaral ng skill, pag-ehersisyo, pagsusulat, o anumang bagay na magdadala sa iyo palapit sa mga layunin mo. Bakit ito mahalaga? Dahil karamihan ng tao ay ibinibigay agad ang atensyon nila sa ibang tao pagkagising pa lamang. Pagbukas ng mata, notifications agad, messages agad, videos agad. At bago pa nila mapansin, ang direksyon ng araw nila ay kontrolado na ng ibang bagay. Kapag inangkin mo ang unang oras ng araw mo, nagsisimula kang kontrolin ang direksyon ng sarili mong buhay. Ang ikalawang pagbabago ay ang pagdidisenyo ng environment mo. Maraming tao ang umaasa sa willpower. Sinasabi nilang magiging disiplinado sila. Pero kapag dumating ang tukso, bumabalik din sila sa dating ugali. Ang problema ay hindi kakulangan sa lakas ng loob. Ang problema ay ang kapaligiran na patuloy na nagtutulak sa kanila sa maling direksyon. Kung gusto mong bawasan ang social media, gawing mahirap itong ma-access. Kung gusto mong magbasa, ilagay ang libro kung saan madalas mo itong makita. Kung gusto mong matuto ng skill, ihanda ang mga kagamitan bago pa man magsimula ang araw. Ang sikreto ay hindi ang maging mas malakas sa tukso. Ang sikreto ay gawing mas madali ang tamang desisyon kaysa sa maling desisyon. Ang ikatlong pagbabago ay ang pagtutok sa isang skill lamang. Ito ang pagkakamaling ginagawa ng maraming tao. Sabay-sabay nilang gustong baguhin ang lahat. Gusto nilang yumaman, pumayat, matuto ng negosyo, matuto ng 5 bagong bagay, at baguhin ang buong buhay nila sa loob ng 1 buwan. Ang resulta, napapagod sila at kalaunan ay sumusuko rin.
Mas mabisa ang isang malinaw na target. Hanapin mo ang isang kakayahan na may pinakamalaking epekto sa kinabukasan mo. Isang skill na maaaring magpataas ng kita mo, magpalawak ng oportunidad mo, o magbigay sa'yo ng mas magandang buhay. Pagkatapos, maglaan ng oras araw-araw para aktual na gamitin at sanayin ito. Hindi puro panonood, hindi puro pagbabasa, kundi totoong practice. Ang ikaapat na pagbabago ay ang social audit. Ito marahil ang isa sa pinakamahirap gawin dahil may kinalaman ito sa mga taong malapit sa atin. Pero kung seryoso kang baguhin ang buhay mo, kailangan mong maging tapat sa sarili mo. Tanungin mo kung sino ang nagbibigay ng inspirasyon sa'yo at kung sino ang patuloy na humihila sa'yo pabalik sa dating bersyon ng sarili mo. Hindi mo kailangang magkaroon ng away, hindi mo kailangang putulin ang lahat ng relasyon mo. Pero kailangan mong maging mas maingat kung saan napupunta ang oras at enerhiya mo. At kasabay nito, magsimula kang lumapit sa mga taong nasa antas na gusto mong marating. Hindi para gamitin sila, kundi para makita mo kung ano talaga ang posible kapag mas mataas ang standards na nakikita mo araw-araw. Ito ang prescription, hindi ito komplikado, hindi ito sikreto na alam lamang ng iilan. Ang mahirap dito ay hindi ang pag-intindi. Ang mahirap ay ang paglalapat nito araw-araw kahit walang nakakakita. Dahil sa huli, hindi nababago ang buhay sa pamamagitan ng kaalaman lamang. Nababago ito sa pamamagitan ng mga simpleng aksyon na inuulit ng sapat na haba ng panahon para makalikha ng ibang resulta. Pagkatapos ng lahat ng napag-usapan natin, may isang mahalagang bagay na kailangan mong maintindihan. Karamihan sa mga tao ay naghihintay ng isang malaking sandali bago sila kumilos. Hinihintay nila ang tamang panahon. Hinihintay nila ang sapat na motivation. Hinihintay nila ang araw na bigla silang magiging disiplinado. Pero kadalasan, hindi dumarating ang araw na iyon. Ito ang dahilan kung bakit maraming pangarap ang nananatiling pangarap lamang, hindi dahil imposible silang maabot, kundi dahil nakatali ang mga tao sa ideya na ang pagbabago ay dapat malaki at dramatic, na kailangan may malaking pangyayari muna bago magsimula ang bagong buhay. Pero kapag tiningnan mo ang mga taong tunay na nagbago, iba ang makikita mo. Ang totoo, bihirang magsimula ang pagbabago sa isang malaking desisyon. Madalas itong nagsisimula sa isang maliit na pagpili. Isang pagpili na mukhang walang halaga sa kasalukuyan pero inuulit araw-araw. Isang pagpili na sa una ay halos hindi napapansin pero kalaunan ay nagiging dahilan ng malaking agwat sa pagitan ng dalawang magkaibang buhay. Huwag mong isipin kung paano babaguhin ang susunod na 5 taon ng buhay mo. Huwag mong isipin kung paano magiging milyonaryo. Huwag mong isipin kung paano maaabot ang lahat ng pangarap mo ng sabay-sabay. Ang isipin mo lamang ay ito. Ano ang pinakamagandang desisyon na maaari mong gawin kapag natapos mo ang video na ito? Maaring magbasa ka ng ilang pahina ng libro. Maaring mag-ehersisyo ka ng kaunti. Maaring simulan mo ang proyektong matagal mo nang ipinagpapaliban. Maaring tanggalin mo ang isang bagay na matagal nang sumasayang sa oras mo. Maliit na hakbang lamang ito sa unang tingin. Pero tandaan mo, lahat ng malalaking resulta ay nagsisimula sa maliliit na aksyon. Ang problema kasi sa karamihan ng tao, gusto nilang makita agad ang malaking pagbabago bago sila kumilos. Pero hindi ganon gumagana ang buhay. Ang unang araw ay halos walang pagkakaiba. Ang unang linggo ay maaaring wala ring gaanong resulta. Kahit ang unang buwan ay maaaring mukhang ordinaryo pa rin. Pero habang tumatagal, nagsisimula ang kapangyarihan ng compounding effect. Unti-unting nagiging skill ang paulit-ulit na practice. Unti-unting nagiging kumpiyansa ang paulit-ulit na pagkilos. Unti-unting nagiging tagumpay ang maliliit na desisyong tama ang direksyon. At isang araw, magugulat ka na lamang dahil malayo ka na sa lugar kung saan ka nagsimula, kahit hindi mo napansin ang bawat hakbang sa pagitan. Ito ang hindi nauunawaan ng karamihan. Ang buhay ay hindi binabago ng isang napakalaking desisyon. Binabago ito ng libu-libong maliliit na desisyon na ginawa ng tama sa loob ng mahabang panahon. At bawat isa sa mga desisyong iyon ay nagsimula sa isang simpleng tanong. Ano ang gagawin ko pag natapos ko na ang videong ito? Kaya kapag natapos ang video na ito, huwag mong isipin kung ano ang gagawin mo bukas. Huwag mong isipin kung ano ang gagawin mo sa susunod na buwan. Ituon mo ang atensyon mo pag natapos muna ang videong ito. Dahil doon nagsisimula ang lahat. Doon nagsisimula ang disiplina. Doon nagsisimula ang bagong identity. Doon nagsisimula ang paglayo sa pagiging average. At tandaan mo ito, ang taong gusto mong maging ay hindi kasing layo ng iniisip mo. Hindi siya 10 taon ang layo, hindi siya isang himalaang layo. Sa maraming paraan, siya ay resulta lamang ng mas magagandang desisyon na inuulit araw-araw. Hanggang sa isang araw, hindi mo na makilala ang dating bersyon ng sarili mong minsang nakontento sa pagiging average. Ngayon na narinig mo na ang lahat, may isang simpleng katotohanan na kailangan mong harapin. Ang mga bagay na napag-usapan natin ay hindi bagong impormasyon para sa karamihan ng tao. Maraming nakakaalam na mali ang labis na pag-aaksaya ng oras. Maraming alam na may impluwensya ang kapaligiran.
Maraming alam na mahalaga ang disiplina, pero ang kaalaman lamang ay hindi kailanman naging sapat para magbago ang buhay ng isang tao. Ang pagkakaiba sa pagitan ng taong nananatiling average at ng taong umaangat ay hindi kaalaman, kundi aksyon. Ang kakayahang makita ang sarili mong mga default na desisyon at baguhin ang kahit isa lamang sa mga ito ngayon mismo, hindi bukas, hindi sa Lunes, hindi kapag handa ka na, kundi sa sandaling alam mo na may kailangang baguhin. Hindi ko sinasabi na madali ito, hindi rin ito magiging komportable sa simula. Dahil ang bawat pagbabago na totoo ay laging may kaakibat na resistance. May bahagi sa'yo na gustong bumalik sa luma, sa pamilyar, sa madali. Pero kung susundin mo ang bahaging iyon palagi, hindi ka rin makakalayo sa kung nasaan ka ngayon. Ang tanong ngayon ay hindi kung alam mo na ba ang dapat gawin. Ang tanong ay kung gagawin mo ba ito kahit walang nakatingin, kahit walang papuri, kahit walang garantiya. Dahil doon nasusukat ang tunay na pagbabago ng isang tao sa mga desisyong ginagawa niya sa katahimikan ng sarili niyang buhay. Kung may isang bagay kang dadalhin mula sa video na ito, hayaan mong ito yon. Hindi ka nakatali sa kasalukuyan mong sitwasyon, pero nakatali ka sa mga desisyong inuulit mo araw-araw. At ang maganda rito, ang bawat desisyon ay may pagkakataong baguhin, sa bawat oras at bawat araw. Kaya bago matapos ang lahat, itanong mo sa sarili mo ng tapat, ano ang isang bagay na alam mong dapat mong baguhin na matagal mo nang iniiwasan? At ano ang unang hakbang na kaya mong gawin pagtapos ng video na ito? Dahil ang buhay na gusto mo ay hindi darating bilang isang malaking biglaang pagbabago. Darating ito bilang resulta ng maliliit na desisyong paulit-ulit na ginawa sa tamang direksyon. At ang unang hakbang ay palaging nandito lang sa kasalukuyan mong sandali. Kung nakarating ka hanggang dito, hindi ito aksidente. Ibig sabihin handa ka nang makita ang sarili mong buhay sa ibang paraan. Ang susunod na hakbang ay nasa iyo na, hindi sa video na ito, hindi sa ibang tao, sa iyo mismo.